Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa, ang tengkwa na inumina na kaiwas sa orina na may bula proteinuria, protektahan ang iyong mga bato. Hoy, gusto kong pag-usapan ang pinakamahusay na inumin para mapabuti ang kalusugan ng iyong mga bato. Marami ang naghahanap sa kalikasan ng paraan upang alagaan ang mga mahalagang filter na ito na walang tigil sa pagtatrabaho. At totoo na ang ilang herbal infusions ay maaaring sumuporta sa kanilang paggana at protektahan sila mula sa pang-araw-araw na pinsala. Ngunit ang mundo ng mga inumin para sa bato ay may mga sorpresa. Hindi lahat ay gumagana ayon sa ating inaakala. Makikita natin na ang isang napaka-popular ay maaring mas nakakasama kaysa nakakabuti. Kaya't alamin natin kung ano ang mga siyam na inumin na talagang nag-aalaga sa iyong mga bato, alin ang pinakamakapangyarihan at kung paano ito ihanda upang mapansin mo ang pagkakaiba. Mahalaga ngayon na kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng pinsala sa bato na ating tatalakayin, bago ka uminom ng anumang gamot, ay kumonsulta ka muna sa iyong doktor upang malaman niya ang sanhi ng mga sintomas na ito sa iyong katawan at gabayan ka kung alin sa mga halamang ito ang nababagay sa iyong kaso. At marami kapag naririnig ang inumin para sa bato ay naiisip ang isang bagay na mapait o hindi kaaya-aya. Ngunit ang nettle ay isang halaman na nakakagulat dahil sa pagbabago nito. Ang isang tipikal na kaso ay ang isang tao na 65 taong gulang na naaalala nung bata pa siya ay nakahawak ng nettle sa bukid. Ang kanyang balat ay nangangati na puno ng pulang pantal at makalipas ang mga taon ay natuklasan niya na ang parehong halaman na ginawang infusion ay maaring makatulong sa kanyang mga bato. Upang ihanda ito, ilagay lamang ang isang kutsarang tuyong dahon sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto na may takip. Ang likido ay may banayad, halos matamis na lasa, malayo sa panlabas nitong kati. At ang makukuha mo ay isang multivitamin sa isang tasa. Ang nettle ay naglalaman ng iron, calcium, magnesium at potassium. Sa pag-inom nito sa umaga o hapon, ang mga mineral na ito ay direktang sumusuporta sa paggana ng pagsala ng bato. Ngunit ang pinakamahusay na aksyon nito ay kung paano nito nilalabanan ang invisible na kaaway ng mga organong ito, ang talamak na pamamaga. Ang pamamaga ay gumagana tulad ng isang mahinang apoy na dahan-dahang sumisira sa pinong mga selula ng bato. Hindi natin ito nararamdaman, ngunit nariyan ito unti-unting pinabababa ang kakayahan sa pagsala. At ang mga compound ng nettle ay kumikilos tulad ng microscopic firemen. Sa pag-inom ng isang tasa sa isang araw, pinapatay ng mga compound na ito ang maliliit na pamamaga bago pa man magdulot ng permanenteng pinsala. Bukod pa rito, ang halamang ito ay may banayad na diuretikong epekto. Tinutulungan nito ang iyong mga bato na alisin ang labis na likido ng hindi pinipilit. Iwasan lamang ang pag-inom nito ng gabi dahil baka kailangan mong bumangon para umihi sa gabi. At habang ang nettle ay nagtatrabaho mula sa loob upang patayin ang pamamaga, may isa pang karaniwang halaman na naglilinis at nagre-renew ng buong sistema ng bato sa paraang kakaunti ang nakikinabang. Ang halamang iyon ay ang dandelion, ang parehong dilaw na damo na tumutubo sa anumang hardin at marami ang binubunot ng hindi iniisip. Ang parehong na hinihipan ng mga bata upang humiling. Gumagana ang dandelion bilang isang natural na sistema ng paagusan. Ang mga dahon nito ay naglalaman ng mga compound na nagsasabi sa iyong mga bato na dagdagan ang produksyon ng ihi, badan. At bakit ito mahalaga? Dahil sa pag-ihi ng mas marami, inaanod mo ang labis na asin at lason na naipon sa iyong sistema.
Binubuksan mo ang mga pintuan ng isang dam upang malinis na dumaloy ang tubig. Upang mapakinabangan ito, maaari mong gamitin ang mga dahon at ang ugat. Idagdag ang sariwang dahon sa salads bagaman mayroon itong mapait na lasa. Para sa infusion, isang kutsarita ng tuyong dahon sa mainit na tubig sa loob ng 5 minuto ay magbibigay sa iyo ng lahat ng diuretikong benepisyo. Kung gagamitin mo ang ugat, pakuluan ito ng 15 minuto dahil mas matigas ito. Ang lasa ay matubig tulad ng inihaw na mani, ngunit hindi lamang naglilinis ang dandelion. Nagpoprotekta din ito ng malakas na antioxidant tulad ng lutein at beta-carotene. Sa pag-inom ng infusion sa umaga ng walang laman ng tiyan, ang mga compound na ito ay nagne-neutralize ng mga free radicals na sumasalakay sa mga selula ng bato araw-araw. Kapag pinag-uusapan natin ang mga bato na nakakatanggap ng pang-araw-araw na proteksyon na ito at ang iba na hindi. Ang una ay nagpapanatili ng kakayahan nitong mag-filter sa loob ng mas maraming taon, at ang pangalawa ay unti-unting nawawalan ng function at mayroong isang karagdagang benepisyo na pinahahalagahan ng marami. Nakakatulong ang dandelion na balansehin ang antas ng asukal sa dugo. Kapag stable ang iyong asukal, mas kaunting stress ang trabaho ng iyong bato. Hindi sila kailangang mag-filter ng labis na dami ng glucose na nagpapanatili sa kanilang maselan na istruktura. Gayunpaman, kung umiinom ka ng gamot para sa presyon o iniresetang diuretics, maging maingat dahil maaaring mapalakas nito ang kanilang epekto. Ngayon, may isang sikat na inumin na nangangako na poprotektahan ng urinary tract, ngunit sa totoo lang ay maaaring maging pinakamasamang kaaway ng mga bato. At ang taksil na inumin na yon ay red cranberry juice, ang pinakakilalang gamot para sa urinary tract infections. Siguradong narinig mo na ang pag-inom ng cranberry juice ay nagpoprotekta sa iyong pantog at bato. Inirerekomenda ito ng ilang health blog at tila ito ang perpektong solusyon. Sa katunayan, ang cranberry ay naglalaman ng mga substance na tinatawag na proanthocyanidins. Ang mga compound na ito ay gumagawa ng isang nakakagulat na bagay. Pinipigilan nila ang bakterya na dumikit sa dingding ng iyong pantog at urinary tract. Nang walang pagdikit ang bakterya ay hindi maaaring manatili o magdulot ng impeksyon. Inaalis sila sa ihi bago pa man magdulot ng pinsala. Ngunit narito ang patibong na halos walang nagsasabi. Ang cranberry juice na makikita mo sa supermarket ay isang bomba ng asukal. Kahit ang mga bersyon na walang idinagdag na asukal o 100% natural ay naglalaman ng malaking dami ng fructose at concentrated natural mula sa cranberry. Ang isang tasa lang ay maaaring magkaroon ng 30 gramo ng asukal, parang umiinom ng 7 cube ng asukal ng sabay-sabay. At ano ang ginagawa ng fructose na to sa iyong bato? Labis na pinagtatrabaho sila. Kailangan nilang i-filter ang lahat ng labis na asukal mula sa iyong dugo. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Ang fructose ay na-metabolize sa atay kung saan ito nagiging taba. Ang taba na ito ay nag-iipon at bumubuo ng pamamaga ang invisible na kaaway na sinusubukan nating labanan. Kaya habang iniisip mong pinoprotektahan mo ang iyong bato, sa totoo lang ay pinipilit mo sila at pinapakain ng pamamaga na sumisira sa kanila. Ito ay parang sinusubukang patayin ng apoy gamit ang gasolina, kaya hindi epektibo ang red cranberry. Oo, epektibo ito, ngunit hindi bilang juice. Ang tanging kapaki-pakinabang na paraan ay ang purong concentrated extract na walang asukal. Isang kutsara sa tubig, hindi higit pa. O mas mabuti pa kainin ang buong cranberries dahil ang fiber ng prutas ay nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal at nakukuha mo ang lahat ng benepisyo ng walang pinsala. At matapos ang pagbubunyag na to tungkol sa huwad na kaibigan ng mga bato,
may isang simpleng berdeng inumin na nagpapanumbalik ng alkalinity at naglilinis ng iyong sistema nang walang nakatagong patibong. Ang pinag-uusapan ko ay celery juice. Matapos ibunyag ang cranberry juice, ang berdeng likidong ito ay nag-aalok ng kabaligtaran. Purong benepisyo ng walang asukal. Ang celery ay binubuo ng estrukturadong tubig na may mineral. Naglalaman to ng natural na sodium, potassium, magnesium at calcium. Kapag piniga mo ang ilang tangkay at ininom ang berdeng likidong iyon sa umaga, binibigyan mo ang iyong bato ng eksaktong kailangan nila upang magtrabaho ng walang kahirapan at ang diuretikong kapangyarihan nito ay banayad. Hindi tulad ng artificial na diuretics na nagpipilit sa iyong bato, sinusuportahan sila ng celery. Ang kalahating tasa sa walang laman na tiyan ay natural na nagpapataas ng produksyon ng ihi, nagaanod ng mga lason at labis na uric acid. Kung ikaw ay nagdurusa sa gout o may mataas na uric acid, ang juice na ito ang maaring maging pinakamatalik mong kaalyado. At upang ihanda ito, kailangan mo ng 5 o 6 na tangkay ng sariwang celery. Hugasan mo ng mabuti, ipadaan sa juicer at inumin agad ang juice dahil nawawala ang mga properties nito kung itatago. Ang lasa ay maalat at nakakapresko, parang umiinom ng dagat ngunit walang agresibong asin. Ngayon, ang celery ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na luteolin, isang natural na anti-inflammatory, habang ang cranberry juice ay nagpapalakas ng pamamaga. Sa pamamagitan ng asukal nito, binabawasan ito ng celery. Ito ang perpektong kaibahan. Ang isa ay nakakasama habang tila nakakatulong, ang isa naman ay nagpapagaling habang tila simple at mapagpakumbaba. At meron pang ibang dahilan kung bakit espesyal ang berdeng inumin na to. Pinapanatili nito ang alkalinity ng iyong katawan. Maraming modernong pagkain ang lumilikha ng acidic environment sa iyong sistema. Ang labis na acidity na to ay nagpipilit sa iyong bato na mas magtrabaho upang mapanatili ang balanse, at ang celery ay nagpapawalang bisa sa acidity na iyon, nagbibigay ng pahinga sa iyong mga organo sa pagsala. Bukod pa rito, ang mga electrolyte ng celery ay nagbibigay din ng hydration sa cellular level. Hindi lang tubig ang kailangan ng iyong bato, kundi mga mineral sa tamang proporsyon. Kapag umiinom ka ng celery juice, bawat selula ng bato ay nakakatanggap ng hydration na kailangan nito upang gumana. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdidilig ng halaman ng tubig mula sa gripo o ng tubig na pinayaman ng nutrients. Gayunpaman, kung napakababa ng iyong presyon ng dugo, magsimula sa maliliit na dami dahil ang diuretikong epekto ay maaaring mas magpababa ng iyong presyon. At kung umiinom ka ng mga gamot na panlaban sa pamumuo ng dugo o iniresetang diuretics, kumonsulta muna dahil ang celery ay may vitamina K na maaring makasagabal. At habang naglilinis ang celery sa kanyang pagiging sariwa, mayroong isang maanghang na uri na nagpapainit mula sa loob at nagpoprotekta sa iyong bato. At iyon ay luya. Kapag kinayas mo ang sariwang luya na kasing laki ng iyong hinlalaki at iniwan ito sa mainit na tubig sa loob ng 15 minuto, ilalabas mo ang mga mahahalagang langis na tinatawag na gingerols. Ito ang mga responsable sa kakaibang anghang na nararamdaman mo sa dila. Ngunit sa iyong mga bato, sa pag-inom ng isang tasa, pagkatapos ng pangunahing pagkain ng parehong mga compound na ito, ay kumikilos bilang isang anti-inflammatory balm. Ang likidong ito ay nagiging ginto at mabango, at maaari kang magdagdag ng ilang patak ng lemon upang mapahusay ang epekto nito dahil ang vitamina C ay nakakatulong na mas maabsorb ang gingerols habang pinoprotektahan ang iyong mga bato. Ngayon, isa pang paraan kung paano nakakatulong ang luya sa iyong mga bato ay sa pamamagitan ng panunaw
at paano ito gumagana. Ang koneksyon ay mas direkta kaysa sa tila. Kapag hindi maayos ang iyong panunaw, nag-iipon ang mga lason sa iyong sistema. Ang mga lason na to ay naglalakbay sa dugo at kailangang i-filter ng iyong mga bato. Ito ay labis na trabaho na nagpapababa ng kanilang kapasidad. At pinapabuti ng luya ang panunaw mula sa sandaling pumasok ito sa iyong bibig. Kung ininom mo ito ng walang laman ng tiyan, pinasisigla mo ang produksyon ng laway at gastric juices. Mas nasisira ang mga pagkain, na-absorb ang mga sustansya at mas mahusay na natatanggal ang mga dumi. Nakakakuha ng mas malinis na dugo ang iyong mga bato upang salain. Mas kaunting trabaho, mas kaunting pagkasira, ngunit may isa pang benepisyo na konektado sa kalusugan ng bato. Pinapalakas ng luya ang iyong immune system sa pamamagitan ng mga antioxidant nito. Ang isang malakas na immune system ay pumipigil sa mga impeksyon na maaring umakyat sa bato at magdulot ng permanenteng pinsala. Binibigyan mo sila ng panloob na masahe bago simulan ang kanilang trabaho. Ang ritual ng paghahanda at pag-inom ng luya tea ay mayroon ding halaga. Ang sandaling iyon ng pahinga, ang maanghang na aroma, ang init na bumababa sa iyong lalamunan, lahat ng ito ay nagpapababa ng stress. At kapag nabawasan mo ang stress, bumababa ang iyong presyon ng dugo, mas nakakapag-filter ng mas mahusay ang mga relax na bato at sa mas maraming taon. Kung napakalakas ng lasa para sa iyo, maaari kang magsimula sa mas kaunting dami, ngunit iwasan ang pagdaragdag ng asukal na magpapawalang bisa sa maraming benepisyo. At sa pag-uusap tungkol sa mga damong meron tayong lahat sa kusina, ang susunod ay maaaring maging gamot o kaaway para sa iyong mga bato. Depende sa kung paano mo ito ihanda. At ang damong iyon na may dalawang talim ay parsley. Kapag inihanda mo ito ng tama, ito ay nagiging isa sa pinakamabisang panlinis ng bato na umiiral. Ang berdeng damong ito ay naglalaman ng apiol at myristicin, dalawang essential oils na nagpapasigla sa function ng bato kapag naghahanda ka ng tamang infusion. Nagbibigay din ito ng vitamina C, vitamina K at folate. Ang lahat ng mga nutrient na to ay nagtutulungan upang protektahan at linisin ang iyong mga bato. Ginagamit ito ng mga tradisyonal na herbalista sa loob ng maraming siglo upang gamutin ang mga bato sa bato at pagpapanatili ng likido. Gumagana ang parsley bilang isang napakabisang natural na diuretiko. Pinapataas nito ang daloy ng ihi at nakakatulong na alisin ang bakterya mula sa urinary tract bago pa man magdulot ng impeksyon. At ang mga compound nito ay meron ding banayad at natural na antibacterial properties na hindi nakakasira sa iyong bituka flora. Ngunit narito ang pagbabago na nagbabago ng lahat. Karamihan ay umiinom nito sa pinakamasamang paraan na posible. Maraming tao ang gumagawa ng berdeng juice na may hilaw na parsley. Naglalagay sila ng buong bungkos sa blender sa pag-aakalang mas marami, mas mabuti. Ngunit ito ay isang pagkakamali. Ang hilaw na parsley ay naglalaman ng mataas na dami ng oxalates, ang mga sangkap na bumubuo ng mga kristal sa bato. Ang isang baso ng parsley juice ay maaaring maglaman ng mas maraming oxalates kaysa sa dapat mong ubusin sa buong isang linggo. Ang problema ay ang mga oxalate na ito ay kumakabit sa calcium sa iyong mga bato na bumubuo ng bato. Eksakto ang kabaligtaran ng iyong hinahanap. Sa halip na linisin, gumagawa ka ng mga bara. Higit pa rito, ang mga taong umiinom ng parsley juice araw-araw ay maaring magkaroon ng bato sa loob ng ilang buwan. At may isa pang grupo na dapat iwasan ng parsley, ang mga may kidney failure. Ang mataas na potassium content ng parsley ay maaring mapanganib para sa mga bato na hindi na nakakapag-filter ng maayos. Parang pinapatakbo ang sirang makina sa marathon.
Kaya paano mapakinabangan ang mga benepisyo ng walang panganib? Ang sagot ay nasa infusion, kung saan gumagamit ka lamang ng 2 kutsara ng sariwang parsley o 1 kutsara ng tuyong parsley, hindi isang bungkos. Pakuluan ng tubig, alisin sa apoy at idagdag ang parsley. Hayaang lumamig ng 5 minuto, salain at inumin. Ang mga benepisyong essential oils ay napupunta sa tsaa, ngunit ang mga nakakapinsalang compound ay lubhang nababawasan. Ngayon sa parsley, 1 tasa sa 1 araw sa umaga ay sapat na, hindi na. At laging may pahinga, 3 linggong umiinom, 1 linggong hindi umiinom. Sa ganoong paraan, binibigyan mo ang iyong katawan ng oras upang iproseso at alisin ang anumang akumulasyon. At matapos maunawaan kung paano mababago ng paghahanda ang epekto ng isang halaman, oras na para malaman ang pinakapag-aralan at sinusuportahan ng modernong agham na inumin. Ang pinag-uusapan ko ay green tea. Kung ang lahat ng mga tsaa na nakita natin ay magaling na manlalaro sa laban para sa kalusugan ng bato, ang green tea ang kapitan na nangunguna sa koponan. Ang green tea ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng catechin sa lahat ng natural na inumin. Kapag naghanda ka ng 1 tasa ng tubig sa 80 degrees, hindi kumukulo, at ano nga ba ang eksaktong ginagawa nito sa iyong mga bato? Pinoprotektahan nito ang bawat cell sa estruktura habang umiinom ka ng 2 tasa na inirerekomenda bawat araw. Nagfi-filter ang mga bato ng 180 litro ng dugo sa 1 araw. Ang patuloy na trabahong ito ay nagdudulot ng pagkasira ng cell at free radicals na sumusunog sa cell membranes tulad ng sparks. Ang stress na to ay ang pinabilis na pagtanda ng iyong mga selula sa bato. Sa bawat araw na lumilipas ng walang proteksyon ng antioxidant ang iyong mga bato ay tumatanda ng mas mabilis. Pinapabagal ng green tea ang biological clock na to. At paano mo ito ihahanda? Kung wala kang thermometer para sukatin ng 80 degrees, pakuluan ng tubig at maghintay ng 2 minuto bago idagdag ang tsaa. At hayaang lumamig ng 3 o 4 na minuto. Ang isang tipikal na kaso ay ang isang tao na 68 taong gulang na nagsimulang uminom ng 1 tasa sa umaga at 1 pa pagkatapos ng tanghalian. Sa simula napansin niya ang mas maraming enerhiya at kalinawan ng pag-iisip salamat sa mga antioxidant at teine. Ngunit ang mga pagsusuri pagkatapos ng 6 na buwan ay nagpapakita ng isang mas malalim na bagay. Ang mga marker ng function ng bato, ang creatinine, at ang filtration rate ay bahagyang bumuti. Ang kanyang mga bato ay tumigil sa mabilis na pagtanda at narito ang isang bagay na nakakagulat sa marami. Ang pagdaragdag ng ilang patak ng lemon sa iyong green tea ay nagpoprotekta sa mga catechin mula sa oxygenation at nagpapabuti ng kanilang pagsipsip. Ang vitamina C ng lemon ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng pinakamalakas na antioxidant. Purong synergy para sa iyong mga bato. Gayunpaman, iwasan ang pag-inom nito ng gabi dahil naglalaman ito ng caffeine, bagaman mas mababa kaysa sa kape. Kung ikaw ay sensitibo sa caffeine, maghanap ng decaffeinated green tea na nagpapanatili ng karamihan sa mga catechin. At habang pinoprotektahan ng green tea sa pamamagitan ng antioxidant shield nito, may isang prehistorikong halaman na nagre-rebuild at nagpapalakas sa istruktura mismo ng urinary system gamit ang isang natatanging mineral. At iyon ay ang horsetail, isang buhay na labi na parang isang maliit na puno ng pino. Ang horsetail ay umiiral mula pa bago ang mga dinosoro. At ang tagal ng panahon na iyon ay nagbigay dito ng pagkakataon upang makabuo ng isang komposisyon na wala sa ibang halaman. Ang halamang ito ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng organic silica sa mundo ng halaman. Ang silica ay ang mineral, ang istruktura.
kailangan to ng iyong mga buto, at higit sa lahat, kailangan to ng mga connective tissues ng iyong urinary system. Kung walang sapat na silika ang mga dingding ng iyong pantog at ureter ay magiging mahina at malambot. Ngayon, upang ihanda ang infusion, kailangan mo ng isang kutsara ng tuyong horsetail sa bawat tasa ng tubig. Matigas ang halamang ito, kaya kailangan itong pakuluan ng hindi bababa sa 10 minuto upang makuha ang silika. Pagkatapos, hayaan itong lumamig ng isa pang 5 minuto at salain ng mabuti. Ang lasa ay mineral, parang malinis na lupa, ngunit ang bawat paghigop ay nagbibigay ng silika sa collagen ng iyong urinary tissues. Pinapalakas nito ang mga dingding, pinapabuti ang kanilang pagkalastiko at ginagawang mas lumalaban sa mga impeksyon. At ang diuretikong epekto nito ay isa sa pinakamabisang sa lahat ng halaman. Ngunit hindi tulad ng mga chemical na diuretics na nauubos ang mga mineral, ang horsetail ay nagbibigay ng mga mineral habang naglilinis. Isang tasa bawat araw ang nagaanod ng mga deposito, microscopic na kristal at bakterya, ngunit iniiwan ang magagandang mineral sa lugar nito. At narito ang isang tanong, maaari bang maging ligtas ang isang bagay na napakalakas? Ang horsetail ay ligtas para sa karamihan, ngunit naglalaman ito ng isang enzyme na tinatawag na thiaminase na maaring sirain ang vitamina B1 kung ininom mo ito sa loob ng mahabang panahon. Kaya ang tamang protocol ay inumin ito ng 3 linggo at magpahinga ng 1 linggo. Sa ganoong paraan, nakukuha mo ang mga benepisyo ng walang panganib. Bukod pa rito, ang mga astringent na katangian ng sinaunang halaman na ito ay nagpapalakas sa buong urinary tract. Isipin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang sirang at maluwag na hose at isang bago at matatag. Ang una ay tumutulo, nagbabago ng hugis, nag-iipon ng dumi. Ang pangalawa ay nagpapanatili ng malinis at patuloy na daloy. Yan ang ginagawa ng silika ng horsetail sa iyong urinary system. At isang karagdagang benepisyo na lalo na pinahahalagahan ng mga kababaihan ay ang epekto nito sa paulit-ulit na urinary tract infections. Pinapalakas ng silika ang mucous membranes habang umiinom ka ng infusion. Bukod pa rito, ang epekto nito sa pag-aanod ay patuloy na naglilinis ng sistema. Ngunit may isang grupo na dapat umiwas dito, ang mga buntis. Ang mga alkaloid ng horsetail ay maaring magpasigla ng contractions ng matris. Ang mga umiinom din ng lithium ay dapat umiwas dito dahil ang diuretikong epekto nito ay maaring makabago sa antas ng gamot na ito sa dugo. At matapos malaman ang halaman na ito na nagpapalakas mula sa estruktura, meron tayong klasikong remedyo ng ating mga lola na may kapangyarihang pigilan ng isa sa mga pinakamatinding sakit na umiiral, ang colic ng bato. At iyon ay lemon juice. Ang dilaw na prutas na to ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng natural na citric acid na maaari mong makita. Para mapakinabangan ang protektibong epektong ito, pigain ng kalahating lemon sa isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong na i-activate ang mga compound ng lemon habang ang citric acid ay gumagawa ng isang pambihirang bagay sa iyong bato. Kumakabit ito sa calcium bago ito makabuo ng bato. Ito ay parang may security guard na humaharang sa mga problema bago pa man magdulot ng kaguluhan. Ngayon, ang lemon ay nagbibigay ng higit pa sa citric acid. Naglalaman ito ng vitamina C, hesperidin at geosmin na nagpoprotekta sa maselan na capillaries ng iyong bato. Bawat bato ay naglalaman ng 1,000,000 nephron, ang mga unit ng pagsasala, at bawat nephron ay may network ng capillaries na mas pinong kaysa sa buhok. Pinapanatili ng vitamina C ng lemon ang mga capillaries na ito na malakas at permeable habang inihahanda mo ang iyong digestive at renal system para sa araw. At narito ang isang bagay na nagbabago ng lahat. Ang citrate na ginagawa mo pagkatapos ma-metabolize ang citric acid ay hindi lamang pumipigil sa mga bagong bato.
Maaari rin itong makatulong na matunaw ang maliliit na bato na umiiral na. Ang ilang pasyente na may maliliit na bato na nagsimulang uminom ng tubig na may lemon araw-araw ay madalas na nakikita kung paano lumiliit o nawawala ang mga bato na to sa mga kasunod na pagsusuri. Ngunit tulad ng lahat sa kalikasan, meron ding madilim na panig ang lemon. Ang asido nito ay maaaring makasira sa enamel ng ngipin. Kaya laging inumin ang tubig na may lemon gamit ang straw o banlawan ng bibig ng simpleng tubig pagkatapos at huwag kang magsipilyo ng ngipin pagkatapos uminom ng lemon. Malambot ang enamel dahil sa asido at masisira to ng pagsisipilyo. Maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto. Pagkatapos sa mga taong may matinding acid reflux o aktibong gastric ulcers ay dapat ding mag-ingat. Kung iritado na ang iyong tiyan, ang paunang asido ay maaaring magdulot ng discomfort. Sa mga kasong ito, mas mainam na mas diligan ang juice o inumin nito kasama ng pagkain. Ngayon, isang practical na tip, i-freeze ang lemon juice sa ice cube trays. Ang isang cube ay katumbas ng kalahating lemon. Idinagdag mo ito sa maligamgam na tubig at meron ka ng instant renal protector para sa paglalakbay o mabilisang umaga. Sa madaling salita, ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng makapangyarihang mga kasangkapan upang mapanatili ang iyong mga bato na gumagana bilang mga mahalagang filter na sila. Ngunit ngayon ay meron kang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga recipe. Meron kang kaalaman. Alam mo kung ano ang iinumin, kung paano ihanda ito at higit sa lahat kung ano ang iiwasan. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo ng walang tigil. Ang bawat tasa ng maayos na inihandang tsaa ay isang tanda ng pasasalamat sa mga organong ito na nagpapanatili ng balanse ng iyong buhay. Paalam sa lahat, salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo ng video, mangyaring mag-subscribe sa channel na Dr. Luis Fernando Garcia para sa mga susunod na update at bagong content.